Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Bangon na po tayo. Time check lang tayo, no? Philippine Standard Time po natin ay alas 5 na po ng umaga. Kaya gising na po tayong lahat. Aba kahapon po ay pinagdiwan ng buong mundo ang isang napaka-espesyal na araw para po sa ating mga dakilang ina. Alam nyo talaga po napakahalaga ng nanay sa buhay ng isang tao. At tunay nga naman na talaga ang pinakamahirap na trabaho sa mundo ay ang pagiging ina. Kaya naman kahapon, sana ay kayo po ay nakabati sa inyong mga nanay at sana ay naiparamdam ninyo kung gaano nyo sila kamahal. At para naman doon sa mga kababayan natin na hindi pa nakakabati hanggang sa ngayon, well, okay lang yan, ano? Hindi pa naman huli ang lahat. Dahil everyday meron po tayong chance na masabi natin sa ating mga nanay na sila po ay importante sa atin at syempre na sila ay mahal na mahal natin. At para po sa mga nanay na nanonood ngayong umaga ng aming programa at maaga po talagang gumigising para po ipaghanda ang kanilang pamilya ng almusal. Naku, good morning po sa inyong lahat mga mommies at mabuhay po kayo. At dahil nga po ngayon na panibagong work week na naman, ito po ay salubungin natin sa pinakamagandang paraan. Kaya naman live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo. Una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. At kung kayo po ay naka-online, mapapanood rin kami via live streaming sa www.ptv.ph. At kasama niyo po ngayong Monday morning, May 12, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At mga kababayan, unahin na po natin ito sa ating balita. Ninig po ng magnitude 5.8 na lindol ang ating mga kababayan. Dyan po yan sa Davao Oriental. Kagabi lang po yan, May 11, 2014, bandang 9:30 p.m. Ito po ay may lalim na 55 kilometers at namataan po ang sentro nito sa layong 133 kilometers southeast ng Jose Abad Santos, Davao Oriental. At tayo naman po sa PHIVOLCS, sa ngayon po wala pa naman po naitatalang damage o pinsala mula po yan sa nasabing pagyanig. Pero patuloy po nating babantayan ang mga detalye at mga updates ng PHIVOLCS tungkol po dito sa epekto at maaari pong magkaroon pa kung magkakaroon po tayo ng mga aftershocks o yung mga following pa na earthquake mula po yan dito sa magnitude 5.8 na lindol na naranasan ng ating mga kababayan sa Davao kagabi. Samantala, sa ngayon po para naman pumalaman na po natin ang inaasahan natin sa lagay naman ng ating panahon. Makakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba, kundi si Mr. Jory Loiz. Good morning, Mr. Loiz. Magandang umaga, Amor. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Loiz, unahin na po natin ito dahil po mainit pa rin po talaga yung panahon nating naranasan kahapon sa ating bansa. Saan-saan po ba natin naitala yung pinakamatataas na temperatura kahapon, araw po ng linggo? At ito po natanong ko na rin dahil po napapadalas na yung mga highest temperatures po natin ay naitatala natin sa bahagi ng Luzon. So ano na rin po ba ang dahilan bakit po kadalasan ay dito sa atin sa Luzon nararamdaman yung pinakamainit na panahon? Okay, Amor, kahapon nakakuha tayo ng pinakamataas sa Cabanatuan at nakapag-register po ng 37.3. Kasama na rin dyan yung Sangli, Cavite, 37.4 at Naiya. Samantala, pangalawa po dyan ay dito sa Mayport area, 36.3 at Tugigaraw, 36.3. And the rest mas mataas po sa 35. So, ibig sabihin, kahapon, napakainit ng panahon dito sa buong Metro Manila. At naitanong mo na rin kung bakit lagi sa Luzon nagkakaroon ng pinakamainit na temperatura. Una dyan, depende sa lokasyon siyempre. Like itong Tugigaraw at itong Cabanatuan. Ngayon, dito sa Luzon lamang nararanasan yung kombinasyon o combined effect nitong tinatawag na easterlies at nitong ridge ng high pressure area. Bibihira naman po bumaba ito sa Visayas at sa Mindanao. So itong ridge ng high pressure area, alam natin, nagdudulot ito ng napakagandang panahon, kasama na dyan yung easterlies. So yan po yung dalawang kumbaga general na nagbibigay ng matataas na temperatura dito sa Luzon. At meron din naman sa Mindanao at ibang parte ng Visayas, pero siyempre minimal lang to, not unlike sa Luzon.
Okay, so ayan po, naintindihan na po natin kung bakit nga ba kadalasan ay dito sa ating sa Luzon na itatala yung pinakamatataas sa temperatura o yung pinakamainit na panahon dahil nga po yan sa combined effect nito nga ridge ng high pressure area na kaakibat nga po ng good weather at ito rin pong easterlies na nagdudulot din po ito ng napakainit talaga o maalinsangang panahon dito sa ating bansa. So dalawa pong weather system ang pangunahing nakakaapekto dito sa ating sa Luzon at yan po ay parehong nagbibigay ng mainit na panahon dito sa atin. At nga naman po ito po, no, Mr. Lois, ito pong ITCZ natin, itong mga nakalipas sa araw ay nakaranas na po ng epekto nito yung ating mga kababayan sa Mindanao area. At sa katunayan, nitong weekend ay naranasan po nila doon ang mga pag-ulan. At dahil medyo bago na naman para po sa pandinig ng ating mga kababayan itong ITCZ na ito, ano po ba itong ITCZ at ano po ba ang dahilan bakit po ito nagdudulot ng mga pag-ulan sa mga affected areas? Okay, ang ITCZ, katulad kahapon na pinaliwanag ko na band of clouds yan, parang belt yan na pumapaikot sa buong mundo. At iyan po ay dahilan ng pagdadaop ng dalawang air mass, yung north trade winds at south trade winds. At doon sa areas na to, halos wala po tayong nararanasan na horizontal wind. Ang kumbaga dominanteng galaw ng hangin dito ay yung pataas, yung vertical flow pataas dahil po sa tinatawag nating convection o yung proseso na kung saan nagpapalit itong water vapor into water. So along these areas, diyan po nangyayari yung mga pagbubuo ng mga clouds, nagiging low pressure din sa areas na yan, kaya po patuloy yung bigay ng mga hangin na may mga dalang water vapor dito sa areas na lang. Kaya po nagkakaroon ng mga pag-ulan. So, naintindihan na rin po natin ang tungkol dito sa ITCZ. Ang ITCZ po ay Intertropical Convergence Zone. Yan nga po yung zone kung saan nagkakaroon po ng pagtatagpo ito nga dalawang air masses. Ang una po dyan ay yung hangin mula po sa Northern Hemisphere at ang isa pong hangin naman ay yung galing naman sa Southern Hemisphere. So kapag po nagtagpo yan, magkakaroon po tayo ng mga kaulapan. At hindi po basa-basa mga kaulapan, yan po ay mga makakapal na kaulapan. At yan nga yung naging dahilan kung bakit nakakaranas ang ilan nating mga kababayan sa Mindanao area ng mga pag-ulan. At ito rin po, tinatawag din po natin yan na pinagmumulan din po ng mga low pressure area katulad po na nabanggit ni Mr. Lois. At Mr. Lois, ito naman dahil po ngayon alam na po natin kung ano itong ITCZ na ito. Ano po ba ang dahilan? Bakit po ba gumagalaw itong ITCZ na ito? At ano po ba o paano po ba yung galaw o yung posisyon nito sa bawat bahagi po ng ating taon? Dito po yan sa Philippine Air Responsibility, tuwing kailan po ba ito umaakyat at tuwing kailan po ba ito bumababa? Okay, tumataas, bumababa o nag-o-oscillate nga itong ITCZ kasi hinahabol niya yung araw. Ano po ibig ko sabihin? Kung nasaan po yung warmer temperature, yung lokasyon ng warmer temperature, doon po siya pumupunta. So, ibig sabihin, during Northern Hemisphere summer at Southern Hemisphere summer, nahandun po yung, kumbaga, linya o yung ITCZ sa areas na yon. Like here, pinapakita po sa image na to na nasa equator pa po yung ITCZ. Kailan nangyayari po ito? Nangyayari po yan during transition period from Amihan to Habagat and Habagat to Amihan. So, ibig sabihin, pagkatapos sa taas, bumababa po to, dadaan mismo rito sa equator at then bababa. So, ngayon nga pinakita na nasa equator and usually, mahirap makabuo ng bagyo pag ang ITCZ na handito po sa equator. So, para na rin sinabi natin na during transition period, kukonti lamang yung nabubuong bagyo and usually hindi po ITCZ ang dahilan. At alam din natin na pagka-apektado tayo ng ITCZ, mas maraming bagyo dahil nga parang nursery ng bagyo to. So, ngayon, itong sa equator nga nangyayari yun during transition period. Ito naman po ay ang ITCZ na handito sa Northern Hemisphere. Ito po yung equator. Ano po? So, nasa Northern Hemisphere siya, ibig sabihin yan, summer dito sa Northern Hemisphere. Hindi po katulad ng summer natin to kasi yung summer natin na sinasabi ay during hot dry season. Ang Northern Hemisphere summer ay nangyayari po during June, July, August. Kasabay po nito yung tinatawag na paglabas ng habagat. Okay, so kaya nagbibigay ito ng mga pag-ulan
most probably dito sa mababang bahagi ng ating bansa, yung Mindanao at yung Visayas area, umeepekto din yan sa Visayas. At isa pa nga po pala, tinatawag din itong monsoon trough pag ang ITCC kumabit na sa sirkulasyon ng monsoon. So, inuulit ko, this time, nasa Northern Hemisphere summer po itong ITCC. So, June, July, August, ganito po yung lokasyon na. Samantala, dito naman sa isang image na to, mababa po siya sa equator. Ibig sabihin, ang ITCC ay nasa Southern Hemisphere. At nangyayari po to during Southern Hemisphere summer. At ito po ay during December, January, February, or winter naman dito sa Northern Hemisphere. So magkaiba ho kasi, pag winter sa Northern Hemisphere, summer naman po dito sa Southern Hemisphere. So nangyayari po ito during amihan season dito sa atin. Okay, so yan po mga natin na kung bakit nga ba gumagalaw o tumataas, bumababa itong ating ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay dahil nga po yan, dito po yan sa orientation ng ating araw. So kung nasaan po yung warmer temperature ay nandun din itong posisyon ng ating ITCZ at nalaman din po natin ang tungkol dito sa pagkakaiba po ng pagkakaroon natin ng ITCZ dito sa Northern Hemisphere at ng pagkakaroon din po ng ITCZ dyan naman po yan sa may Southern Hemisphere. At atin naman Mr. Lois, dahil nga po Monday na Monday ngayon, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon sa ating bansa? Magkakaroon pa rin po ba tayo ng mga pag-ulan o pagkidlat, paggulo? ITCC pa rin ang magiging dahilan ng mga pag-ulan dito po sa Mindanao, particularly dito sa may Soc-Sargen at dito po sa Zamboanga Peninsula. Medyo mababa po yung ITCC natin sa araw na to. So doon lamang natin na-expect na magiging maulap na may mga kasamang light to moderate rain showers and thunderstorms. Dito sa Luzon, mainit pa rin ang panahon ang inaasahan natin dahil apektado tayo ng ridge of high pressure area at inaasahan pa rin natin mapapanatili nga yung mainit na temperatura sa araw na to sa mga susunod pang araw. Dito naman sa Visayas, sa easterlies, inaasahan dyan yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Although dito sa Luzon, may mga mararanasan din tayong mga isolated rain showers or thunderstorms. Ayan, kaya naman po paalala po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa Mindanao area, kayo po'y makakaranas ng mga pag-ulan dahil pa rin po yan sa ITCZ, kaya naman po doble ingat po kayo at mag-monitor po kayo mabuti sa lagay ng ating panahon. At Mr. Lois, ito naman sa iba pang usapan, isa po sa mga paraang isinasagawa ngayon para po bilang mitigasyon para po dito sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa ating mga dams ay yung tinatawag po natin na cloud seeding. So ano po ba ito nga cloud seeding? Meron po ba ito nga masamang epekto rin sa ating kalikasan at sa ating panahon? Ginagawa natin ngayon yung tinatawag na cloud seeding dahil nga mabilis po yung pagbaba nitong level sa Angat Dam at kailangan talaga magkaroon ng pag-ulan. So ginagawa yung cloud seeding para po magkaroon tayo ng mga pag-ulan o ma-enhance yung mga cloudiness para umulan kaagad. So dito sa image makikita po natin na binubudburan itong mga nasa eroplano ng tinatawag na particles. So ano nga ba yung mga binubudbud na particles? Example niyan, pwede diyan yung table salt, yung pangkaraniwang asin. At pero ang ginagamit po mostly ngayon ay yung tinatawag na silver iodide. So usually itong mga particles na to hygroscopic, ibig sabihin malakas po ang affinity nito sa water. At bakit po, ano yung proseso, ano nangyayari pagka nagsasaboy tayo ng mga particles like table, yung table salt o yung asin. Ito po yung tinatawag nating condensation nuclei. Itong mga particles na to, ang kumbaga dito dumidikit itong water vapor para mag-condense. Kailangan kasi ng water vapor ng isang surface para magkaroon ng tinatawag na condensation and eventually maging cloud droplet ito. So dito sila dumidikit. Kung wala pong ganitong mga particles, kailangan po yung tinatawag na super saturation o 300% relative humidity bago po tayo magkaroon ng tinatawag na cloud droplets. Pero dito, simpleng-simple sa pagbuhos natin mga particles, dumidikit nga rito yung water vapor at nagko-condense. So, habang
habang binubuhos natin itong mga particles na to, itong mga asin or silver iodide, unti-unti na pong lumalaki itong mga clouds o yung mga ulap, at ngayon, yun nga ang nagiging kumbaga dahilan ng mga malalakas na pag-ulan sa areas na kung saan nilalagay itong mga kina-cloud seed. And then tinatanong mo kung may masamang epekto to. Ayon po sa mga pag-aaral, wala naman pong ganong epekto. Itong mga ginagamit sa cloud seeding dito po sa health ng mga tao at sa environment. Okay, so ito pong cloud seeding na ito, ang good effect po nito, magkakaroon po tayo ng mga pag-ulan at ito po yung magpapataas din dito sa level ng tubig, pero hindi naman po 100% na yun po yung makakapagpataas dahil bahagya lang pong bababa ang ating temperatura at sa ganun po ay magkakaroon po ng pagbagal dito sa evaporation ng ating mga tubig sa ating mga dams. At nabanggit po ni Mr. Lois, ito pong bad effect o yung side effect po ng cloud seeding. Sa ngayon po ay wala pa naman po tayo nakikita ano na masamang epekto nito sa ating kalikasan, pero syempre patuloy po nating babantayan ang mga pag-aaral tungkol dito. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Lois, mainit na usapin pa rin po ngayon ang tungkol dito sa nagbabadyang epekto ng El Nino dito sa ating bansa. So sa ngayon po ay nasa neutral condition pa naman po tayo, pero sa kasalukuyan po ba ay meron na po bang bahagi ng ating mundo na nakakaranas na ng epekto ng El Nino? Since wala pa naman yung El Nino, no, inaasahan pa nga natin na maaari na mangyari ang El Nino sa July, mag-start. So sa ngayon, wala pa talagang epektong inaasahan. At yung pinakamalakas daw na epekto na inaasahan na during last quarter pa ng taon na to. So ano nga ba yung magiging epekto nito? Unang-una dito sa side of Southeast Asia ay inaasahang magiging mainit at ano dyan yung dry, ibig sabihin kulang po yung magiging precipitation. Samantalang dito naman sa areas ng Central America, kabaliktaran po yung nangyayari. Masyado pong malalakas ang pag-ulan na inaasahan doon. So yan po mga kababayan, nalaman po natin na sa ngayon pa naman po ay wala pa naman po kahit na anong bahagi ng ating mundo ang nakakaranas ng epekto ng El Nino. At inaasahan po natin na by last quarter pa ng 2014 natin mararamdaman yung epekto nito dito sa ating bansa. Kaya patuloy po nating babantayan ang mga pagbabago sa ating panahon. Ay maraming salamat po sa ibalahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre sa napaka-komprehensibo na dagdag kaalaman para sa ating mga kababayan. Nakasama po natin si Mr. Jory Lois, na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 5:29 ng umaga at lulubog naman po yan 6:15 p.m. Para po sa ating moonrise, yan po ay 4 p.m. at ang moonset naman po natin ay 3:19 a.m. At para po sa ating illumination, meron po tayong 91%. At para naman po sa ating phase of the moon, magkakaroon po tayo ng full moon sa darating po yan na May 15, 2014. Ibig sabihin po nito ay maliwanag ang ating buwan. So yan po ay fully illuminated ang ating buwan at malakas po ang gravitational pull. Kaya posible po na magkaroon tayo ng mas mataas kesa po sa normal level ng ating tubig kapag meron po tayong high tide at mas mababa naman kapag meron tayong low tide. Samantalang ngayong May 18 naman po ay magkakaroon din tayo ng perigee. Ibig sabihin po ng perigee, ang buwan natin ay nasa pinakamalapit naman na distance mula sa ating mundo. Kaya po kumpara po sa normal size ng ating buwan, ay mas malaki po yung appearance nito kung ating obserbahan sa ating kalangitan. At ganun po pag-usapan po natin ang ating Tyler predictions. Ito po ay courtesy of NAMRIA. High tide po natin 8:38 ng umaga, yan po ay 0.79 meters. At ang low tide po natin 1:38 ng madaling araw, yan naman po ay 0.24 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.